Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa Basic Fiqh of Rulings. At sa araw na ito ay sisimulan natin ang ating bagong chapter. Malapit na tayo sa sala. Mga konting chapter na lang to, papasok na tayo sa description ng sala. Sa araw na ito ay sisimulan natin ang tinatawag na babu syurutis sala. Meaning, ang mga kondisyon ng sala. So, anumang kondisyon na sakop sa ating sala kapag ito ay nawala, ang sala ay hindi tatanggapin. Napakahalaga ng paksaing ito. There are so many Muslim na talagang hindi nila alam ang ibang mga kondisyon sa sala. Kaya napapabayaan nila na ang mga kondisyong ito ay hindi nila magawa or sometimes bawal gawin ay nagagawa nila. That's why ang kanilang sala, dahil sa paglabag sa mga kondisyon ay hindi natatanggap. Yaong mga Muslim na talagang hindi niya pinag-aaralan ng kanyang relihiyon. So unahin natin ang unang hadith. Ang pinakamahalaga dito kapag ito'y kondisyon at nalabag, ang sala'y hindi tanggap. Hadith number 160, pagpapatuloy natin ang hadith. Nakaraan, 159. Ngayon, pasimula ng kondisyon ng sala ay 160. An Ali ibn Talq, radiyallahu ta'ala anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fis salah falyansarif wal yatawadda wal yu'idis salah. Wa rawahul khamsa wa sahahu Ibnu Hibban rahimahumullah. Isinalaysay ni Ali bin Talq radiyallahu anhu na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa sa inyo ay naglabas ng hangin, meaning umutot. Okay? Naglabas ng hangin sa kanyang palikuran, umutot siya. Sa panahon siya ay nagsasala, meaning nagsasala ka at saka ka umutot. Nararapat niyang putulin ang kanyang sala. At magsagawa siya ulit ng wudu or ablution, pagkatapos ay ulitin niya ang kanyang sala. So sa isa sa kondisyon ng sala, dito ay ibinigay na example ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pag-utot. Meaning nakakasira ito ng wudu. So ang kondisyon, bago ka magsala, kailangan kang nakawudu. Hindi maaaring hindi ka nakawudu or gusul or tayammum, depende sa kailangan bago magsala. Kailangan tayo ay nakadalisay. That's why they said, ang wudu or kadalisayan ay kondisyon ng sala. At anuman sa mga kondisyon na nakakasira sa sala o nakakasira ng wudu, ay kinakailangan ulitin natin ang wudu. At ang nakakasira sa wudu, alam natin, mawawalan tayong wudu, mawawalan na rin saysay ang ating sala. So, ang pag-utot ay nakakasira ng wudu. So, in this situation, masisira ang ating wudu, hindi na tayo maaaring magsala sapagkat
kapag tayo ay walang wudu, tayo ay walang sala. So hindi lamang ang pag-utot ang nakakasira ng wudu at kapag nagwalan ng wudu ay mawawalang saysay na ang sala, hindi lang. Mayroong posibilidad na kapag ang isang lalaki ay nakipagtalik sa kanyang asawa o babae at pagkatapos magtalik na kung saan ay may mga similyang lumabas sa kanila at magsagawa ng gusul, mayroon minsan nangyayari na ang isang Muslim kahit na nagsagawa siya ng gusul, may lalabas pa rin. So meaning kung itong lumabas na ito ay natsyempo na ikaw ay nagsasagawa ng sala at ang lumabas ay similya pa rin, dahil sabi ng ibang scholar natin, na pag-aralan natin nakaraan yan, na there's a possibility may similya pang lumabas bilang huli. At malalaman natin ito sa pamamagitan ng amoy. Bagamat sometimes lalabas na ito nang wala nang nararamdamang pagmamanhid dahil tapos ka na sa pagnanasa, but there's a possibility ang kanyang amoy ay maaamoy nyo na ito ay similya. So kahit hindi similya, kahit na ito ay ihi, madi, o anumang lumabas, habang tayo nagsasala katulad ng utot, so hindi tanggap ang ating sala, kailangan nating tumigil, magudu, or maggusul, or magtayamum, depende sa kailangan, at ulitin ang ating sala sapagkat isa sa kondisyon ng sala ay ang wudu o kadalisayan. Kung kaya naman, kung ikaw ay nangangailangan ng gusul, hindi ka maaaring magwudu para matanggap ang iyong sala. Kailangan gusul. Kung walang kakayahang maggusul, kailangan nating magtayamum, hindi magwudu. So ito ang isa sa kondisyon ng ating sala ay ang kadalisayan. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum ida ahdata hatta yatawadda or hayatawaddau. Walang sala sa sino man isa sa inyo ang tatanggapin, walang sala na tatanggapin ang isa sa inyo kapag siya ay nagkaroon ng minor impurity, hanggat siya ay magsagawa ng ablution o panibagong wudu or panibagong pagpapadalisay. This say Bukhari. The hadith is very authentic. La tuqbalu salatu ahadikum ida ahdata hatta yatawaddau. So meaning the condition ng sala, kailangan nakadalisay ang isang Muslim na nagsasala. Huwag tayong magpabaya. Minsan kasi natutulog ang isang Muslim, pag magsasagawa ng wudu, tamad siya. Eh, ang pagtulog, isa rin sa nakakasira yan ng wudu. So, masisira yung kondisyon ng sala, o wala kang sala. Kapag ikaw ay nakatulog, pinilit niyong magsala, nang nakatulog na, wala nang sala. So, wag tayong masyadong magpabaya sa ating mga pagdarasal. Okay? So, meaning, lahat ng nakakasira sa wudu or purification, dapat magsagawa tayo ulit ng ating pagwudu bago tayo magsala sapagkat isa sa kondisyon ng sala ay nakadalisay ang isang Muslim. Okay? Alhamdulillah. So, in this hadith, kahit na natapos na ang iyong sala, tapos ka na magsala, pero naalala mong may katiyakan na hindi ka pala nakawudu, nakagusul, or nakatayamum, ibig sabihin, wala kang kadalisayan, spiritual. Naalala mo, nagtaslim ka na. Then naalala mo, certainty, tiyak ka, wala kang kadalisayan, ang iyong sala ay hindi tanggap. Dahil tiyak ka na ikaw ay hindi nakadalisay. So walang kadalisayan, walang sala. Maliban na lamang kung kayo ay mayroong duda. Na alam nyo, nakawudu kayo, hindi nyo alam kung nautot kayo, na-break kayo, yan, bumalik kayo sa origin o sa osol na kayo ay nakawudu. So pag taslim ninyo, naalala nyo, na-break pala kayo, tanggap ang inyong sala. Kita nyo? Tanggap ang inyong sala sapagkat iba yung may duda ka, alam mo nakawudu ka.
Pero yung tiyak kang wala ka talagang wudu o na-break ka na sa wudu, alam mo yan, break ka na. At pagkatapos nagsalakat, naalala mo, pagkatapos magtaslim, ang iyong sala ay hindi tanggap, kailangan mo magudo, kailangan mong ulitin ang iyong sala. Okay? At huwag ninyo sasadyain yung ganyan. Iba yung pananadya. Okay? Alam mo na hindi ka nakawudo, magsasala ka ng pananadya, pangiinsulto to at pandaraya sa harapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag natin gawin yung ganon. Yung nakalimot, okay lang yun. Nakalimutan mo nagwudo pala, nagsala ka, then after taslim, naalala mo, hindi ka pala nakawudo, nakadalisay, okay lang yun, nakalimutan mo yun eh. Hindi tayo mananagot doon. But, hindi tanggap ang sala, kailangan nating ulitin ang ating sala. Magsagawa tayo muli ng kadalisayan at saka tayo magsala. So, ang hadith na ito, according to Ibn Hibban and the Kamsa, is very authentic ang hadith na ito. Okay, kapag kayo ay na-break sa inyong kadalisayan, utot, igi, paglabas na madi, semilya, pagkatulog sa abang nagsasala, nakatulog ka pala, na nakaupo, hindi mo alam, lahat na nakakasira, na walang saysay ang wudu, and the wudu is the condition of sala para matanggap. Kapag ito ay nawalang saysay, kailangan tayo muli na magwudu. Magtigil ka sa sala, stop your sala, then make wudu, at pagkatapos ay gawin muli ang sala. Hadith 161. Wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bikimar. Wa rawahu al-khamsa illa Nasai wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah rahimahumullah. Dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, according to Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na ang isang babae, haid kasi ito eh. Ang tinutukoy dito may haid eh, yung regla. So hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sala ng may regla, maliban kung siya'y nakakibar. At ang hadith na ito ay ginawang authentic ito sinabing authentic ito ni Ibn Khuzaimah rahimahullah. Also the Kamsa, except Nasai. So anong hadith? Hindi tatanggapin ang sala ng may regla maliban kung may kimar. What is kimar? Yung kimar, yun yung pinantatakip ng babae mula sa ulo hanggang leeg. That is kimar. Kimar. Okay? So meaning pag sinabing kimar sa hadith na ito, na ang babaeng kanyang sala hindi tanggap, kung siya ay may regla, hindi yung tinutukoy, yung may regla, hindi. Hindi tatanggapin ang sala ng may haid, may regla, hindi ibig sabihin may regla talaga to. Bakit pwede bang magsala yung may regla? Di naman pwede magsala may regla eh. Ang tinutukoy dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang sala ay hindi tatanggapin yung may regla, meaning yung umabot na siya sa tamang edad, tamang poverty, nasa 8 gulang. Hindi tatanggapin ang kanyang sala dahil obligatory sala ito eh. Nasa tamang edad na, hindi tatanggapin ang kanyang sala maliban kung siya'y nakakimar. Remember, ang tinutukoy na regla dito, hindi yung hindi tatanggapin ang kanyang sala kapag siya may regla. Hindi naman pwede magsala may regla. Ang tinutukoy dito, kapag ang babae nagre-regla, obligatory na siya. So, hindi tatanggapin ang kanyang sala kapag ito'y obligatory ng babae, maliban kung tatakpan niya ang kanyang ulo at hanggang leeg. At ang ibig sabihin nito, dapat siyang nakabalot buong katawan, nakahijab. So, meaning ang sala ng isang obligatoring babae, kapag ito ay may nakalitaw sa kanyang aura, hindi tanggap ang kanyang sala. So, meaning, one of the condition of sala ay nakatakip ang aura ng babae, maging ang lalaki. Siyempre, pati ang lalaki may aura yan.
Kailangan alam mo ang aura ng babae at lalaki nang maituro mo sa iyong sarili, sa iyong mga anak at iyong asawa kung ano ang tamang aura ng lalaki at ng babae. Hindi yaong nagsasala sila, nakalitaw pala ang aura, hindi tanggap ang sala sapagkat sa hadith, hindi tatanggapin ang sala ng nasa wastong gulang na babae, meaning may regla na, maliban nakabalot siya, meaning nakatakip ang kanyang mga aura na hindi dapat ito ipakita. Mayroon itong exemption. Okay? Mayroon itong exemption. So dakimar, ang tinutukoy, malibang kung nakakimar, isang kasuotang nakalambong sa ulo ng babae, walang nakalitaw kahit na isang buok hanggang leeg. So meaning, tumutukoy din nito na kapag ang isang babae ay nagsasala, dapat nakabalot ang kanyang lahat ng aura, except in Quran, the face and the hands. Sabi nila sa tafsir ng aya ng mga yaan, except the face, but sabi nila also the hands. But there's a ikhtilaf pagdating sa kamay at paa. But the face, no ikhtilaf. Pwedeng magsala ang babae kung nakabalot ang kanyang ulo, ang kanyang leeg, ang kanyang mga braso, bisig, dibdib, katawan, hanggang sa paa. May ikhtilaf sa paa at kamay. Okay, meaning pwede ba ang babae pakita niya ang kanyang kamay? The majority scholar, pwede niyang ipakita ang kanyang kamay. That is majority. That's why they make na kung saan ipaniliwanag sa tafsir, except the face, except also the hands. Subalit, ang mukha ng babae, kung siya'y nagsasala at may mga lalaki, o kaya hindi siya nagsasala, nasa labas siya ng bahay o may bisita at ang kanyang mukha ay nakalitaw, ay sala o hindi sala. Kung ang kanyang mukha ay nagbibigay ng tukso, meaning mas maganda siya, maaaring matuksong lalaki, haram na ipakita ang kanyang mukha sa hindi niya mahram. Sapagkat ang layunin ng hijab, ang pagbabalot ng babae upang ilayo ang tukso, pagnanasa mula sa mga may kalawang na puso. That is the purpose of hijab. Para hindi siya pagnasaan, hindi magkasala ang lalaki. Kaya kung ang babae, ang kanyang mukha ay lalong gumaganda, kapag siya ay nakikita ng lalaki, kailangan niyang takpan ang kanyang mukha, kailangan ipakita niya lamang ang kanyang dalawang mata. Yan ay kung may lalaki lang. Kung wala namang lalaki at nagsasala siya, no problem. Kung may lalaki at nagsasala siya, there's a possibility makita siya like in masjid, o kaya may bisita sila, kahit hindi nagsasala, at kaakit-akit ang muka, nakakatukso, kailangan niyang takpan ang kanyang muka. This is a haram na ipakita niya ang kanyang muka. Kailangan mata na lamang. Ngunit kung ang mga mata ay magaganda pa rin, mata na lamang, meron taong ganyan talaga, ay napakaganda, lalo mga Arabyanang babae. Kaya makikita nyo doon, nakakurtina pa ang mata nila, di nyo makikita. May malinaw na nakatakip pa rin sa mga mata nila. Dahil napakaganda ng kanilang mga mata at maaari ka pa rin matukso. In this situation, ipinag-uutos na takpan ng kanyang isang mata at isang mata na lang ipakita para makita ang daan. Kung pareho, ang matang ito kahit isa na lamang, ang natatakpan at maganda pa rin, kailangan niyang takpan ito. Hindi niya dapat ipakita, ngunit gumawa siya ng paraan na malinaw ang itatakip at hindi na masyadong maaninag ang mata para makita niya ang kanyang dadaanan. So remember, the purpose ng hijab ay yaong hindi magbigay ng tukso sa kalalakihan. But kung magsasala siyang walang tao na lalaki, except ang kanyang mga mahram, no problem. Okay, no problem. Mga mahram niya na hindi niya pwedeng asawahin. Tatay, lolo, kapatid, no problem. So maaari siyang magsalang nakalitaw ang kanyang muka dahil hindi pinagnanasaan yan. Ang isang anak, ang isang kapatid, hindi niya pinagnanasaan. Pagdating sa kamay, this is also majority, mayroong kumukontra na ito ay kailangan pa ring ibalot sa sala. That is a part of aura.
But the majority, pwede mong ipakita ang iyong kamay sa pagsasala. That's why makikita nyo, maraming Muslim na babae, hindi nakagawantis yan. Pero kung may lalaki ulit na maaari siyang makita, hindi mahram, nagsasala o hindi nagsasala, na maaari makita ang kamay at napakaganda ng kanyang daliri na magbibigay ng tukso sa lalaki, obligatory sa kanya na ibalot niya ang kanyang palad o kamay o daliri. Obligatoring ibalot niya ito. Pero kung wala naman at mga mahram lamang magsasala ng nakalitawang kamay and face, wala itong problema. Okay? Wala itong problema. Pagdating sa paa, aalamin natin sa hadith 163 kung ano ang hatol sa paa. Ito ba ay bahagi ng aura ng babae o hindi bahagi ng aura ng babae? Hadith 163, nasa 161 tayo. Alam nyo ba, ituro natin sa mga anak natin kapag nagkaanak tayo, may mga anak na babae, ang purpose ng hijab o mga sawang babae ay iligtas ang mga kababaihan para pagnasaan ng mga kalalakihan. Dahil ang pagsuway sa hijab, nakita naman natin siguro ito sa mga hindi Muslim, nagresulta ito ng napakalaking kahihiyan at kawalang dignidad na gawain. Alam niyo naman kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niyang lahat ng bagay eh. Kapag yan ay nagbawal at sinuway mo, mayroon itong impact. Mayroon itong mangyayaring hindi maganda. Mayroong mangyayari na kusay kapag ikaw ay sumuway, may mga lilitaw na resulta na pangit. Mga pangit na resulta at kasabay na nagkaroon ng kasalanan. Like for example, ang mga babaeng hindi Muslim, hindi sila naghihijab. Napakaganda, mukha pa lang, kahit na nakasuot na siya ng pantalon o mahabang kasuotan, nakadamit na siya, nakatakip ang kamay, pero nakalitaw ang buhok. Buhok pa naman, malakas magbigay ng tukso. Lalo na sa panahon ngayon, yung mga buhok ng babae, napakatuwid, pinaayos, napakaganda, kahit nakatalikod, ay nagbibigay ito ng tukso sa lalaki. Yung pala, pagharap, bakla pa. Di ba? May mga bakla na ganyan, nakatalikod, ang ganda ng buhok, pagkaharap niya, lalaki pala yon, bakla pala. Pero nai-inlove, naiinggan yung mga lalaki na tutukso because of buhok. Kaya nga pinababalot ang buhok eh. Nagbibigay din yan ng pagnanasa sa lalaki. Malakas. In this situation, anong nangyari? Dahil hindi nila binabalot ang kanilang sarili, hindi pinangangalagaan, ninabag ang Allah subhanahu wa ta'ala, dumami ang mga rapist na mga lalaki. Di ba? Pinagnanasaan nila hanggang sa pagplanuhan nilang plan A, plan B, plan C. Hanggang sa sila ay makuha at pagkatapos para walang witness, hindi siya makapagsumbong, papatayin siya. Resulta ng pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa hindi nila pangangalaga sa kanilang katawan, iniladlad nila tulad ng ginto na iniladlad sa isang lugar na kung saan ay inakay ang mga mata at tinukso ang puso para nakawin ng ginto. Dahil nakaladlad ang isang tukso para gumawa ng kasalanan ng isang lalaki. Ganon din yan eh. Kaya sa panahon natin, may mga babae na may mga asawa na dahil sa pagpapakita ng aura, walang pakialam si lalaki na manyakol, mga kalawangang puso, naligawan pa kahit may mga asawa at anak na because of pagnanasa. At maraming babae ngayon ang may mga pamilya na sila ay kumakabit sa mga binata o mga ibang lalaki at magkakaroon ng broken family. Kita nyo, ang resulta kapag sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, that's why ang hijab ay pinag-utos para pangalagaan ng babae ang kanyang sarili mula sa tukso na maaaring mapaamak siya hanggang sa kamatayan para mapailayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung susundin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao kapag nagbabawal at nag-uutos ng mabuti, ito'y makakabuti tiyak sa kanyang isang alipin. Okay? So, ang aura ng babae kailangan nakatakip lahat. Maliban sa muka at kamay, pero tinapik natin kung mayroong nakakatukso, kailangan takpan. Sa paa mamaya. Pero ano naman ang aura ng lalaki? Diba? Mayroon din naman aura ang lalaki. Hindi maaaring walang aura ang lalaki. Meron din siya na dapat takpan. Pero gusto ko munang malaman natin
na hindi po pwede sa isang babae na siya ay nagsusuot nga ng hijab o nagbabalot nga siya, nagtatakip siya, pero nakapantalon siya, pit na pit sa kanyang paa. Hindi pwede yan. Ito ay kahalintulad ng walang hijab dahil nakabakat pa rin ang kanyang korte ng katawan na maaring pagnasaan pa rin siya ng mga kalalakihan. Kita mo, di ba, mga babae rin na hindi Muslim, kapag sila nagsuot ng pantalon, nakapit, napaka-sexy, ang lakas ng dating sa mga lalaki. So that is consider na hindi siya nakahijab. Also, hindi rin nararapat na malinaw. Kasi kung malinaw, naianinag din yung katawan, ay walang sense ang takip mo sa iyong katawan ikaw na babae. At hindi rin dapat nagbibigay ng tukso yung hijab mo. Meron kasi nag-hijab na puno ng palamuti, napakaganda, napakayaman ng dating, nagbibigay din ng tukso ito sa isang lalaki. So dapat iwasan kahit nakahijab, kahit maluwag pa ito, kung nagbibigay tukso ang iyong hijab, dahil sa napakagara, napakaganda, napakabongga, iwasan ito. Kaya makikita niyo lahat ng babae nag-hijab, karamihan itim. Talagang malayo sa pagnanasa kapag itim, maluwag at makapal. Okay? So yun ang kondisyon ng pagsusuot ng hijab ng mga babae, maluwag, makapal, hindi ito maliwanag, hindi nakapit ito, at hindi nagbibigay ng magarbong kalagayan ng kasuotan niya para siya ay pagnasahan. Sabihin nila, napakayaman siguro nito, ang ganda ng kasuotan, sa suot pa lang siguro, ito'y magandang babae. Yun na. Pagnanasaan ka na. Okay, so iwasan ito. So ganun pa man kung ang babae, batang babae, hindi umabot sa nagre-regla, meaning hindi pa siya obligatory, walang 15, walang tumubong balahibo, sa kanya ay walang problemang magsala ng walang takip. Ayan, practicing mga anak na babae. No problem yan, kahit naka-short pa yan. Kasi bakit? Yung mga batang babae, hindi pinagnanasaan, maliban lang kung talagang pinagnanasaan sa panahon halimbawa, sa mga Arabyana, malalakihan, na kahit bata ay pinagnanasaan, akin na kailangan nito ay takpan. Pero yung mga batang mga Pilipino, alam natin napakaliit ng 7 taon, 8 taon, napakalayong pagnasaan ng isang lalaki, maliban sa mga manyakol o mga adik na mga lalaki. Sa mga matitinong lalaki, hindi yan pinagninisaan, malibang na lang mga adik. Mga adik walang pinipili yan kahit matanda Di ba? Kahit na bata, bagong sanggol, na bagong silang, sumana lang, mga adik yan, walang pipiliin yan. Pero yung mga normal na tao, na kung saan medyo may edad na kahit mayroon na itong gustong gulang, yung mga batang 7 taon, 8 taon, hindi pinagnanasahan. That's why, pwede silang magsala kahit wala itong hijab. But it's better na nakahijab sila, turuan sila abang maaga. Pero kung ito'y sa bahay ninyo, lalo na sa bahay nyo lang nagsasalang babae, sa bahay lang yan, walang problema, walang kaproblema-problemang magsala ang inyong anak mula 7 taon hanggang 10 taon na wala itong balot, ang kanyang sala ay correct. Magkakaroon na yan ng reward kay Allah subhanahu wa ta'ala ng voluntary reward because correct ang sala ng isang batang babae na kahit hindi nakahijab. Ang mahalaga, siya ay nagsasala. For practicing. Okay? Alhamdulillah. So ang hadith na ito apply sa mga may regla, meaning yung nasa tamang edad na hindi tanggap ang kanyang sala kung hindi nakatakip ang kanyang aura sa kanyang pagsasala, ulo, leeg, bisig, braso, maliban sa kamay o palad, at saka muka. At saka takpan niya hanggang paa, at ang iba naman may ikhtilaf sa ilalim lang, bukong-bukong lang ng paa ng babae, okay na yon. But dadakuhan natin kung ano ang pinakatamang opinion dito, insyaAllah. Okay? Now, dakuhan natin ang hadith 162. Okay, yun ang aura ng babae Dako naman tayo sa hadith 162 sa lalaki naman, aura ng lalaki na dapat takpan sa sala. Kapag hindi tinakpan ang sala, ay hindi tanggap dahil kondisyon ang pagtakip ng aura sa ating mga sala. Kahit na hindi sala, obligasyon nating takpan ang ating aura kapag tayo nasa publiko o may mga taong hindi natin mahram sa loob ng tahanan natin, especially kababagihan. Hadith 162. Wan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kanat tawbu wasi'an faltahib bihi
Yani fi salah wali muslimin fakhalif baina tarafaihi wa in kana dayikan fattazir bihi muttafaqun alayhi. Sinabi ni Jabir radiyallahu an na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ang kasuotan ng lalaki to ay may kaluwagan, malaki, kailangan niyang takpan ang kanyang katawan sa panahon na siya nagsasala, ito ay Sahih Muslim. Okay? Ito ay Sahih Muslim. At sinabi din ni Muslim, rahimahullah, na dapat niyang takpan ang kanyang dalawang shoulder. Kasama sa aura ng lalaki, ang nakatakip ang kanyang balikat ba ito? Balikat? Shoulder? Balikat? Balikat. Okay. Kung wala, meaning kung maluwag na kasuotan, bitin, hindi matakpan ang shoulder, nararapat niyang ibalot ang kanyang waist. Ano ba yung waist? Brother? Baywang. Sukat ay baywang. Matatakpan yung kanyang pusod. Diba? Yan ang sukat ng baywang eh. Matatakpan yung pusod mo. Meaning kung wala, exemption ka muna dahil hindi matatakpan ng shoulder, takpan mo ang pusod. Meaning waist. Hanggang sa likod. Hanggang sa baba. At alam natin, lampas ng tuhod yung ating aura na lalaki. Okay? Kaya huwag kayong magsapalaran, may nagsasala, nakashort, pagka yuyuko, titira pa, hahatak-hatakin niya yung short na para matakpan yung tuhod niya. Huwag ganun. Huwag kayong magpabaya dahil pag lumitaw ang tuhod mo, hindi natanggap ang yung sala because ang pagtakip ng mga aura sa sala o sa hindi man sala ay obligasyon natin itong takpan ang mga aura na ito. So sa hadith na ito, ang aura ng lalaki mula hanggang shoulder. Mula hanggang shoulder, hanggang lampas ng tuhod. Kung may kasapatan isusuot, ay sa panahon ngayon marami. Hindi katulad dito sa panahon ng mga sahaba, talagang kapos sila sa damit. Talagang nirarap lang nila yung mga malalapad na damit, misang kapos. Ayun, in exemption, okay. Exemption, bitin yung damit mo, wala na biging wala eh. Okay, exemption ka, takpan mo ang yung pusod o bewang hanggang sa tuhod. That's it. Pero kung meron, hindi pwede. Because the shoulder is the part of aura of men. Hindi pwede. Like panahon natin, may t-shirt, may pantalon tayong maluwag, hindi ka pwedeng magtanggal ng shirt pagkatapos yung pantalon mo dahil maaba tatakpan mo yung pusod mo hanggang lampas ng tuhod. Okay na yun? Hindi tanggap ang sala kapag kaganon. Dahil mayroon kang pantakip sa shoulder at hindi mo tinatakip na sinasadya mo, ang iyong sala ay hindi tatanggapin sapagkat kasama sa aura ng lalaki na siya ay nakatakip ang kanyang shoulder. Kaya hindi pwede yung nakikita ko nagsasala nakasando. Yung sando niya, yung nakalitaw yung, mayroong pinutol hanggang dito, okay yan eh. Bakit? Kasi yung shoulder sa taas. Okay yun, naputol nyo yung dito, o putol dito. Okay yun, nakatakip yung shoulder. Pero yung sando talaga, na manipis sa taas, nakapatong, tsaka ka magsasala, hindi pwede yun. Hindi tanggap ang sala dahil nilabag mo ang kondisyon, yung pagtakip ng aura sa iyong bahagi ng katawan. Hindi tatanggapin ang sala kapag hindi nakatakip ang aura. Babae man ito, malalaki. At kailangan, gaya na sabi ko, hindi fit. Hindi manipis o malinaw, hindi fit. Mayroon kasi ngayon na kapag nagsasala tayong mga kalalakihan dahil nag-gym, ang laki ng katawan, makikita mo bibili ng damit, parang wala siyang damit. Dahil lakat ng kanyang muscle nakalitaw. Hindi pwede yun. Na ikaw ay bibili ng damit dahil ikaw ay may magandang katawan, tapos susuot mo, tapos mangangaral ka like this. Subhanallah, anong intention doon? Para ipakita mong malaking katawan mo at hangaan ka ng mga babae at pag nasaan ka ng babae at gustuin ka ng mga babae, dati say haram. Kaya nga tinatakpan mo ang aura mo para hindi ka pag nasaan. Pagkatapos magpipit ka, di pag nanasaan ka ng mga lalaki, lalo kung gwapo ka at napakaganda ng katawan mo, talagang pag nanasaan ka ng babae, dati say haram. Para kang hindi naka-aura. Para kang hindi nakatakip ng aura. Like na babae, bawal din sa kanila ang pit, bawal din sa atin ang pit. Kaya yung mga pantalon, minsan iwasan natin. Like yung mga suot ng mga western, yung mga Amerikano, diba? Kapag sila nagsuot, talagang fit na fit, naka-ambel sila, tapos yung sarapan nila, nakahumbok yun. Pag umupo sila, umbok na umbok.
Parang hindi ka rin nakatakip ng aura kapag kaganon. Kaya iwasan yung masisikip. Nalilitaw ang ating mga maaaring pagnasaan pa rin. Either na babae, either na ito man ay lalaki. Okay, so meaning, kung wala tayong isusuot, halimbawa, napunta ka sa isang lugar, necessity, wala kang may susuot. Okay, minsan na-hold up ka, kinuha damit, kinuha susuotan. Wala ka ng suot ngayon, nakalitaw ka lang, di ka pwede magsala ng ganyan. Kung mayroong pamparaan, ngayon nakita mong paraan, may nakita kang halimbawang nakasabit na kung pag tinuot mo, maaaring bitin, nalilitaw ang tuhod mo, kung tataas mo, kung naman ibababa mo, matatakpan ng tuhod tsaka bewang mo, okay na yon. Wala nang iba Wala nang iba. So, pwede kang magsala in that situation. Pero yung hindi nakaw, kailangan hindi ninakaw. Kailangan niniram. Baka naman nakita mo nga, nilakaw mo na, tsaka sinuot, haram pa rin yun. Kailangan humiram ka. Kung bitin man yan, okay, takpan mo yung puso hanggang lampas ng tuhod, okay na yan. Ngayon, paano kung wala talagang makita? Talagang ginawa ko ng lahat ng makakayanan, lalampas ng oras, pwede ba ako magsala ng nakahubotubad? Yes! Pwede kayo magsala ng hubotubad. Because, wala na kayong kakayahan para takpan yung sarili nyo, ang obligasyon ay dapat ibigay. Yes, masagwa kung tingnan. Anong ibig sabihin, hindi ka na magsasala? Hindi. Ibibigay pa rin natin ang ating tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na kung oras ay patapos na, o kaya ang pagdidikit din ng salay patapos na rin, gusto mong idikit, because of hardship situation, patapos na rin yung isa, ibigay ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hanggat mayroong paraan, hindi pwedeng ipakita ang aura ng mga kalalakihan bago magsala. Okay, so meaning, hindi pwedeng nakalitaw ang aura sa ating mga pagsasala, either ito ay lalaki, either man ito ay babae. Kapag ipinakita ang aura, kapag tayo nagsasala, tayo ay makasalanan, hindi tanggap ang sala. Even na sa labas, kapag pinakita ito, that is a major sin. That is a major sin, malaking kasalanan na ipinapakita ang aura because sa nalinaw sa hadith na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, higit kumulang sa ating naintindiang wika, na ang nagpapakita ng aura ay susunugin sa impyernong apoy. Okay, that is a babala, reminder ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So, ibig sabihin, pati paglabas natin ng bahay, hindi allowable na ipinapakita natin ang ating mga aura. And this is a major sin, remember. Okay, kahit na sabihin natin na tayo ay lalabas, nagmamadali naman, iglap lamang, maaaring di naman ako makita, pero maliwanag na panahon, hindi natin pwede sapalaran ito. Kapag nagawa natin, humingi tayo ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nasa labas kayo, remember, huwag niyong pakita ang inyong tuhod at ang mga pusod. Hanggang shoulder kung may susuot tayong kasampatan na kasuotan, hindi rin nararapat lumilitaw ang katawan sa labas ng daan o public. Because mga babae, pag nakalitaw katawan mo, lalo na magandang kutis mo, makinis, medyo may kakisigan, abay madali ka rin pag nasaad ng babae. So kailangan natin takpan at magsuot tayo ng medyo may kaluwagan sa ating mga kasuotan. Okay, dako tayo sa last hadith natin, inshallah, 163. Hadith 163. Wan Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha annaha sa'alatin Nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi dir'in wa kimari bigayri izar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana dir'u sabigan yugatti dhuhura kadamaiha. Akrajahu Abu Dawud wasahahal aimatu waqfa. Sinabi ni Salamah radhiyallahu anha na tinanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede bang magsala ang isang babae sa mahabang kasuotan? Mahaba ang kanyang kasuotan, damit, meaning diretso, mahaba ang kanyang suot. At wala na siyang isusuot pa ng lower garment. Meaning, diretso na. Hindi niya na kailangan magsulob sa loob. Wala nang isusuot sa loob. Diretso na, nakatakip na ang kanyang aura. So, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ang kanyang kasuotan ay mahaba at natatakpan ang kanyang mga paa. Natatakpan ang kanyang mga paa,
From Abba Dawood, ito ang hadith, nagmula sa kanya at sinabi ng mga ibang imam at imam, ito ay mauquf, ito'y galing lamang kay Salama. But according to the other scholar, ito ay tinanong ni Salama kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at mayroon pang isang suportang hadith. Ya Rasulullah, okay, tatakpan ng paa, gaano kahaba? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapat na ang paglampas ng kanyang kasuotan sa kanyang paa ng isang siko. Iyon ay sapat na. So meaning, kailangan talagang takpan ang kanyang paa ng babae. Kasama sa aura nila ang kanyang paa at talampakan at kailangan sobra ang tela dahil pagka ito'y nagpatira pa, nagsasala kung maiksiran sobra, lilitaw ang talampakan, hindi tanggap ang sala dahil aura ang talampakan o paa ng isang babae. So gaano karami ang nagsasala, napabaya sila, hindi pa nagsasala pero nakalitaw ng paa. So anila, majority ito. Majority ito. Mayroong sumasangay na pwede lumitaw ang paa. Konti lang. But majority, but sometimes alam natin majority, kahit majority, kung mahina naman, kunin natin yung kakaunti, malakas naman. Pero kapag ito ay malakas at majority, abay, lalo kang ligtas dito. Malakas na majority pa. Okay? So anila, ang pagtakip ng paa sa hadith na ito ay obligatory sa isang babae kapag siya'y magsasala. Meaning kahit walang lalaki. Kahit walang lalaki na hindi niya mahram. Bakit? Kasi nga ito'y kondisyon ng sala na dapat takpan ng babae o lalaki ang kanyang aura kapag siya ay nagsasala. Especially kung makikita ito ng lalaki habang nasasala ka o pupunta ng public, matukso siya, lalong hindi po pwede yan. Okay? So, according to Ibn Taymiyyah, rahimahullah, or to the Hanafiya, madhab, sa kanila allowed na lumitaw ang paa ng babae. Hindi obligatory, hindi aura. Basta't ang kanyang kasuotan ay lampas ng bukong-bukong. Dahil ang hindi paglampas ng bukong-bukong, ito ay malaking kasalanan panggagaya sa mga lalaki. Kailangan, kung ang lalaki, bawal siyang maglampas ng kanyang kasuotan hanggang bukong-bukong o lampas ng bukong-bukong, ang babae naman, hindi niya pwedeng itaas ang kanyang suot ng nasa itaas ng bukong-bukong. Baligtad. So according to Hanafiya and also Ibn Taymiyyah rahimahumullah, sa kanila allowed ang paglitaw ng babae ang kanyang paa kung siya'y magsasala. Hindi public ito kung siya'y magsasala. At ang kanyang salaan nila, ito ay correct. But the majority scholar, no exemption sa sala, ang kanyang paa ay hindi tanggap kung ito ay nakalitaw. Ang sala niya ay invalid. Sapagkat nila sa hadith na ito, ay nagpapakita na ang aura ng babae kailangan tatakpan ang kanyang paa, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa isa pang hadith, tinanong ni Salama radhiyallahu anha ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang maaaring maging lampas sa kasuotan sa paa ng babae? Lampas sa kanyang kasuotan para matakpan ang kanyang paa? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang siko, sapat na yon. At pinag-aralan ko ito, nakaraan alam ko. And also, sinabi ni Salama radhiyallahu anha sa kanya, paano Rasulullah kung dadaan siya ng putik? Dahil ang haba ng sobra, paano niya, anong gagawin niya? Itaas niya ang kanyang kasuotan at siya'y lumakad sa putik. Bakit? Matatakpan ng putik yung aura mo Hindi naman kailangan, hindi mo itaas yan. Bakit? Pag-apak mo sa putik yung paa, matatakpan ng putik, nakatakip na ang kanyang aura. At pagkatapos ay linisin niya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos ay magsala siya. Putik hindi najis. Sapagkat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagsasalayan umuulan sa Masjid Madina at alam natin, palmera, dahon ng palmera bubong at siya nagpapatira ba abang umulan at ito'y nagpuputik. And also Ali radhiyallahu anhu, siya ay nakadaan sa isang putik na kung saan pag niya siya'y magsala ay nagsala siya ng may putik. But ito ay sa lupa lamang. Alam natin ang Madina Masjid ng lupa pa siya. Hindi papasok ka sa masjid, napakaganda na tiles, may putik ka. Yes, hindi najis, pero hindi natin dapat gawin yon. Pero kung ito'y lupa, tulad na sa Madina noon, lupa pa, walang problema na tayo'y nakakapagsala ng mayroong putik sapagkat ito ay hindi najis. But isang marangal na gawain na linisin natin bago tayo magsala kung kinakailangan. Paano yung Prophet sallallahu alaihi wasallam?
Paano niya lilinisin yung putik niya nagsasala na siya ng biglang umulan. Titigilan niya ba yung sala niya? Hindi. Pinakita niya dito, itinuloy niya at kahit nagpuputik, pero hindi naman agad magtutubig yan, magbabasa muna yung lupa at magpuputik pero nagpapatira pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So malinaw na ang putik ay hindi ito najis. So in this situation, mas ligtas ang isang babae na kung ang kanyang aura sa kanyang pagsasala ay tatakpan niya ito. Sapagkat majority opinion, ang paa ng babae ay part ng aura. So kung hindi niya ito tatakpan, siya ang kanyang sala hindi matatanggap even na in public o hindi niya mahram, hindi niya pwede itong ipakita ang kanyang mga paa. Even na Hanafiya and Taymiyya, rahimahullah. Sinabi niya kung ang mga paa ay nakakaakit pa rin, obligatoryong takpan ang kanilang paa. Kita mo? So kailangan pa rin takpan. Ba't sa kanila, kahit hindi takpan ito, hindi bahagi ng aura. But majority, bahagi ng aura. Kaya ang mga babae natin, saan man sila pumunta, kailangan nakatakip ang kanilang mga paa sa pamamagitan ng mga medyas o kaya mahabang kasuotan na hindi lumilitaw ang kanilang mga paa. Especially in sala, kailangan ito ay nakatakip. Okay? Ito man ay nagbibigay ng pagnanasa o hindi ang kanyang mga paa, maganda man o hindi, obligatory nila na takpan ang paa because this is a part of aura ng isang babae na dapat hindi ilantad. So meaning, isa sa kondisyon ng ating sala, ang takpan natin ang ating aura. Sa mga lalaki, mapapansin ninyo, nagsusuot sila ng damit na maiksi at pagkatapos sinahatak-hatak pababa. Pagyuko nila, tira pa. O pagyuko, lumilitaw yung likod nila. Halimbawa, nakapantalon, tapos naka-t-shirt, maiksi. Okay, nakatayo kasi, kaya hindi nakalitaw yung pusod yung kanyang bewang. Pero kapag siya yumuko, nagpatira pa, humahatak yung t-shirt na yun Di ba? Lilitaw yung likod niya. Iyon ay bahagi ng aura. Hindi pusod ang bahagi ng aura. Sabi dito, waist, yung kanyang bewang. Meaning yung paikot ng bewang, katuwid yan ng pusod, kahit sa likod. Kapag lumitaw, ang yung sala ay hindi tanggap. Kung ito ay, alam mong sinasadya mo na maiksi ang yung tabit, pwedeng lumitaw yung likod mo, hindi tanggap ang yung sala dahil yan ay bahagi ng bewang mo ang likod na kapantay ng ating mga pusod. Pero gaano karaming Muslim ang nagsasala, akala niya pusod lang ang tatakpan at lumilitaw yung kanyang likod habang nagpapatira pa, alos lumitaw ang kanyang puwit. Yung guhit ng puwit, lumitaw na yon. Akala niya siguro tanggap ang kanyang sala. Hindi niya alam, bahagi yun ng bewang dahil kung paiikot mo ang bewang, bahagi yun dahil nakatuwid din yun sa kanyang pusod. That's why hindi rin tanggap ang sala ng mga nagsasalang lumilitaw ang kanilang likod na bahagi ito ng bewang. Dapat walang lumilitaw, bahagi man ng likod at harapan ng bewang, walang lilitaw. That is a part of aura ng isang lalaki. Hindi lamang yung sa harapan ang tatakpan mo. Okay? Sa likod at sa harap. Tulad ng paa, tatakpan mo lang ba yung harap ng tuhod mo, yung likod, hindi na? Hindi po pwede yun. Harap at likod, tatakpan natin ang ating mga paa. Likod at harapan ng tuhod, tatakpan din natin yan. So pag sumikapan natin, huwag magsuot ng mga kasuotang may butas. May mga nagsusuot na may butas Di ba? May butas, tapos magsasala, tatakpan niya ng panyo, itatali niya, may butas para matakpan. Nung magsala, magpatira pa, nakalagang panyo, binabalik niya ngayon yung panyo, dahil lumitaw yung kanyang aura, patuloy pa rin ang sala niya. Itatali niya ulit. Subhanallah. So, kailangan talagang mag-aral at napakainam mag-aral. So, inshallah, pagpapatuloy natin ang mga kondisyon ng sala. Bago sa sala, kondisyon muna. Sa susunod insyaAllah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka lahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah